Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. China at Japan umiinit ang tensyon sa pinag-aagawang teritoryo na Senkaku Islands o Diaoyu Islands. Isang kamakailang ulat mula sa Tokyo ang nagdulot ng bagong pag-aalala hinggil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Japan hinggil sa inaangking Senkaku Islands, na kilala bilang Diaoyu Islands sa China. Ayon sa ulat, plano ng China na magpadala ng mga sasakyang pandagat ng pamahalaan malapit sa mga islang kontrolado ng Japan araw-araw sa buong taong 2024, pinalalakas ang kanilang pagsisikap na maipahayag ang kanilang pag-aari sa maikling teritoryo. Ang hindi makasalubong na Senkaku Islands, isang pangkat ng 5 isla at 3 bato na matatagpuan mga 200 milya sa timog kanluran ng prefektura ng Okinawa sa Japan, ay naging sentro ng mainit na mga alitan sa pagitan ng Beijing at Tokyo sa mga nagdaang taon. Ang hakbang na ito ng China ay nagpapahiwatig ng malaking pagpapalala sa patuloy na pagtatalo sa teritoryo na nagpatigas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa mula nang ang Japan ay nagnasyonalisa sa mga isla noong 2012. Pinagtibay ni Chinese leader Xi Jinping sa panahon ng kanyang kamakailang pagbisita sa pangunahing hepe ng Chinese Coast Guard sa East China Sea ang kahalagahan ng patuloy na pagpapalakas sa pagsisikap sa paligid ng Senkaku Islands. Mga ulat na nag-uugnay sa isang hindi kilalang pinagmulan ay nagbigay diin sa paninindigan ni Xi hinggil sa walang pag-aatubiling pagsusuot ng China sa pagtatanggol ng bawat pulgada ng kanilang inaangking teritoryo. Ang estratehiya ng China ay kasama ang pagpapadala ng malalaking sasakyang pandagat ng Coast Guard na ang ilan ay iniuulat na armado ng autocannons malapit sa Senkakus. Ayon sa Tokyo, ang mga sasakyang ito ay inakusahan ng panggugulo sa lokal na mga bangka ng mangingisda at pananatiling nakahimpil sa mga inaangking teritorial na tubig ng Japan ng mas mahabang panahon na nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Bilang bahagi ng plano nito para sa patuloy na pagkakaroon ng presensya ng Coast Guard malapit sa mga islang pinag-aawayan sa taong 2024, balak ng China na magsagawa ng pagsusuri sa mga Japanese na mga bangka ng mangingisda na gumagana sa lugar na maaaring pahabain pa ang tunggalian. Ang hakbang na ito ay hindi lamang pinalalala ang matagal ng tunggalian sa teritoryo sa pagitan ng China at Japan, kundi may mahalagang implikasyon din ito sa mas malawakang larawan ng geopolitika, lalo na ang kaugnayan sa Estados Unidos. Bagamat neutral ang Estados Unidos sa soberanya sa Senkaku Islands, kinikilala nito ang administrasyon ng Japan sa teritoryo. Pinatibay ni Pangulong Joe Biden ang walang pag-aalinlangang pagsuporta ng Estados Unidos sa pagtatanggol ng Japan sa ilalim ng kanilang kasunduang pangseguridad, na nagpapahiwatig ng potensyal na paglahok ng Estados Unidos sa anumang tunggalian na kasangkot ang mga atake laban sa mga sasakyang pandagat ng pamahalaan ng Japan sa Senkakus. Ang panganib ng posibleng mga pagkakabanggaang kinasasangkutan ang mga puwersa ng Estados Unidos sa rehiyon ay malaki, na katulad ng mga tensyon sa South China Sea, kung saan ang mga patrol ng Chinese Coast Guard ay nagsasagawa ng pagsusubok sa iba pang mga kaalyado ng Estados Unidos tulad ng Pilipinas. Ang mga aksyon ng China ay nagdulot ng matinding pagsasalita mula sa iba't ibang sektor. Sinupalpal ni U.S. Ambassador sa Japan na si Rahm Emanuel ang pahayag ng China na panatilihin ang patuloy na presensya malapit sa Senkaku Islands sa loob ng 365 na araw, na nagbibigay diin sa pag-focus ng China sa pangangalampag sa karagatan sa kabila ng mga suliranin sa loob ng bansa tulad ng mataas na kawalan ng trabaho ng kabataan at pagkukontrata ng ekonomiya. Ang Japan ay patuloy na nagpahayag ng kanilang mga alalahanin hinggil sa mga aktibidad ng China malapit sa Senkakus, nagpapalabas ng mga diplomasyang protesta, at nagbibigay ng babala sa mga sasakyang pandagat ng China na gumagawa ng operasyon sa lugar. Itinuturing ng Japanese Foreign Ministry ang mga aksyon na ito ng China bilang lubhang seryoso, na nagbibigay diin sa patuloy na tensyon at sa potensyal para sa mas marami pang diplomasya at tunggaliang teritorial.
Ang patuloy na pagpapadala ng mga sasakyang pandagat ng China, malapit sa mga Senkaku Islands, ay hindi lamang lumalala sa umiiral na tensyon sa pagitan ng China at Japan, kundi nagbibigay din ito ng mas malawakang alalahanin hinggil sa regional na pagkakastabilan at sa posibleng diretsahang pagtatalo na kasangkot ang mga pangunahing puwersa, na nagdadala ng panganib ng mas malawakang pagkabahala sa rehiyon ng Asia-Pacific. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang aking video, pakiclick ang like and share button at kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na rin ang subscribe button at ang ating notification bell para lagi kang updated sa aking mga upload.